Isang gabi, sa loob ng isang marangyang mansyon, isang makapangyarihang milyonaryo ang nagkunwaring mahimbing na natutulog. Ngunit hindi para magpahinga. Nag-aabang siya sa isang patibong na inihanda niya para sa 6 na taong gulang na bata. Ang anak ng bago niyang kasambahay. Sa loob ng silid, ang nakabukas na vault ay nagpapakita ng isang bundok ng pera. Isang masamang pagsubok na tila imposibleng tanggihan ng sinumang batang galing sa hirap. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa kayang gawin ng isang bata. At mula sa sandaling iyon, ang buhay niya ay nagbago magpakailanman. Nang tumama ang orasan sa 9 ng gabi sa 15 palapag ng Buena Vista Tower, ang marangyang opisina na karaniwang maingay ay nabalot sa katahimikan. Tanging isang mainit na ilaw mula sa lampara ang tumatama sa malaking salamin na lamesa, kung saan makikita ang anino ng isang lalaking malalim ang iniisip. Nakaupo sa isang mamahaling silyang gawa sa balat, si Ricardo Buenavista, na minsang binyansagang, payteng, ng mundo ng real estate, ay tahimik na nakaupo, bahagyang nakapikit ang mga mata, at mabagal ang paghinga, nagkukunwaring tulog. Ngunit sa katotohanan, halos hindi siya kumukurap sa pagmamasid. Ang vault sa tabi ng kanyang mesa ay nakabukas, at sa loob nito ay isang napakalaking halaga ng pera, halos 10 milyong piso. Lahat ay totoong pera, na nakasalansan at nagpapakita ng mga bagong-bagong 1,000 piso na papel. Walang kandado, walang security guard na nagbabantay. Ang lahat ay inilatag na parang isang matamis na pain. Hindi ito isang biro, ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok na inihanda ni Ricardo sa loob ng 1 linggo. Mula sa mga nakatagong camera hanggang sa recording device sa ilalim ng mesa. At maging sa isang lihim na utos sa mga gwardya na huwag makialam anuman ang kanilang makita. Kailangan niyang malaman kung mayroon pa bang matapat na tao sa mundo. Matapos siyang lokohin ng kanyang vice president, na itinuring niyang parang tunay na kapatid, na nakipagsabuatan sa isang kontratista para nakawin ang halos 100 milyong piso at tumakas sa ibang bansa. Halos wala nang pinagkakatiwalaan si Ricardo. Ang kanyang pinakamalapit na assistant ay lihim na naglalabas ng mga dokumento ng kumpanya. At maging ang kanyang personal na abogado ay nag-aalangan kapag tinatanong niya tungkol sa kontrol ng kanyang mga ari-arian. Hindi niya ito sinasabi, ngunit sa loob niya, pagod na siya. Kapag narating mo na ang tuktok ng kayamanan, ang tiwala na lang ang natitira. At kapag nawala pa iyon, ang isang tao ay maaaring maging isang buhay na bangkay na marunong lang magpatakbo ng negosyo. Ganyan na nga ang nangyayari kay Ricardo. Dahan-daang bumukas ang pinto ng salamin at isang babaeng nakasuot ng asul na uniforme ang pumasok. Sa likod niya ay isang batang babae, mga 6 na taong gulang, na may maliit na backpack at may hawak na coloring book. "Good evening po, Manong Guard," mahinang sabi ng bata habang dumadaan sa security camera sa pasilyo. Si Mara, ang janitress sa night shift, ay mahigit 1 taon nang nagtatrabaho dito. Walang nakakapansin sa kanya maliban kay MS Reyes ng HR at sa matandang gwardya na si Mang Tomas, na paminsan-minsan ay nagbibigay ng candy sa anak niyang si Clara. Walang nakakaalam na dati siyang nag-aral ng economics at nangarap na magkaroon ng isang maliit na bookstore. Ngunit tinangay ng isang trahedya sa pamilya ang lahat. Nang malaman ng kanyang kasintahan, ang nag-iisang lalaking minahal niya, na siya ay buntis. Iniwan siya nito. Walang palem. Walang ni isang sentimo. Mula noon, kinagat ni Mara ang lahat ng hirap para palakihing mag-isa ang kanyang anak. Nag-apply siya sa night shift sa Buena Vista Tower dahil mas mataas ang sahod at pinapayagan siyang isama ang anak basta't hindi ito mag-iingay. Sa umaga, nagbebenta siya online. Sa gabi, naglilinis siya hanggang sa walang matirang alikabok. Hindi siya kailanman humingi ng tulong o tumanggap ng limos. Itinuro niya sa kanyang anak na mahirap man sila, ngunit may dangal sila. Kung mamumuhay ka ng malinis, maaari kang maglakad ng taas noo. Ngayong gabi, tulad ng dati, sinimulan ni Mara ang paglilinis mula sa lobby, patungo sa mga conference room. At sa huli, sa opisina ng chairman. Sanay na siya sa trabaho, sa lamig ng aircon sa gabi, at sa nakakabinging katahimikan na binabasag lang ng tunog ng kanyang mop sa sahig na gawa sa granite. Ibinaba ni Clara ang kanyang backpack sa isang sulok, kinuha ang kanyang coloring book, at tahimik na umupo gaya ng dati. Ngunit may kakaiba ngayong gabi.
Nakita ng bata ang napakaraming pera. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang tanawin na para sa sinumang bata ay parang eksena sa isang fairy tale. Dahan-dahan siyang lumapit, sumilip sa loob ng vault. Hindi niya ipinasok ang kanyang kamay. Hindi niya ito hinawakan. Nagmasid lang siya. Pagkatapos ng ilang segundo, lumingon siya sa paligid. Kinuha ang isang maliit na pouch mula sa kanyang backpack. Ito ang pouch na ginagamit ng kanyang ina para sa mga barya mula sa kanyang online sales. Binuksan niya ang pouch at sinimulang ayusin ang pera sa loob ng vault. Sabi ni Mama, kailangan laging maayos ang pera para ipakita na pinapahalagahan mo ito. Bulong niya sa sarili. Inayos niya ang bawat tumpok ng pera ayon sa halaga. Itinutuwid ang bawat gilid. At pinagsama-sama ito para maging mas maayos. Hindi siya kumuha kahit isang piraso. Hindi niya ito inilagay sa kanyang backpack. Inayos niya lang ito, kasing ingat ng pag-aayos niya sa kanyang mga manika. Samantala, nanatiling nakapikit si Ricardo, ngunit hindi na niya makontrol ang kanyang nararamdaman. Mula sa kanyang posisyon, sa likod ng kanyang mga pilikmata, kitang-kita niya ang bawat galaw ng bata. Narinig niya ang bawat bulong. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng bata, walang kasakiman. Walang pagnanakaw. Puro kawalang mali siya at kalinisan. Tulog po ba kayo, sir? Mahinang tanong ng bata. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa sandaling iyon, pumasok si Mara. Kalilinis lang sa labas ng pinto. Clara, anong ginagawa mo dyan? Hindi dapat pinapakialaman ang gamit ng iba. Agad siyang tumakbo para hilahin ang anak palayo. Namumutla ang mukha. Wala po akong ginagawang masama. Mama, sabi ni Clara. Inayos ko lang po. Kasi magulo. Sa puntong ito, mariing ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at lumunok. Hindi siya nagsalita, hindi gumalaw. Tanging ang puso niya, na matagal nang manhid. Ang tila nakaramdam ng kaunting kirot sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang pinanood ang video mula sa camera sa kanyang opisina. Ang eksena kung saan inaayos ng maliit na bata ang pera. Nang walang anumang pag-aalinlangan o pandaraya, binuksan niya ang liham na iniwan ng kanyang sekretarya sa mesa kaninang hapon, isang resignation letter mula sa isang sales director dahil hindi raw sapat ang komisyong nakuha niya sa isang malaking proyekto sa Cavite. Ibinaba niya ang liham at tiningnan ang nakapost na imahe sa screen, isang munting bata na nag-aayos ng mga tumpok ng pera na parang naglalaro lang ng puzzle. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tinanong ni Ricardo ang kanyang sarili. Sino ba ang pinagkakatiwalaan ko? At sino ang hindi ko sinasadyang binaliwala? Sa labas, nagsimulang umambon. Sa loob niya, isang pinto ng tiwala na akala niya'y sarado na magpakailanman ang unti-unting nagbukas. Kinabukasan, sa kanilang maliit na inuupahang apartment sa Caloocan na wala pang 20 metro kwadrado. Tumagos ang sikat ng araw sa siwang ng bintana. Tumatama sa kupas na kurtina. Maagang gumising si Mara. Kahit na halos hindi siya nakatulog kagabi. Mahimbing pa ring natutulog si Clara. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear na may punit sa isang tenga. Ang munting mukha na iyon ay nagpalambot sa kanyang puso. Sa tuwing nakikita niyang natutulog ang anak, nagkakaroon siya ng dahilan para lumaban pa sa isa pang araw. Nagtimpla si Mara ng isang tasa ng instant na kape at dahan-daang ininom ito. Kagabi, muntik na, isang pagkakamali lang at mawawala na sa kanya ang lahat. Alam niya kung ano ang mangyayari kung nagising si Mr. Buenavista habang ang kanyang anak ay malapit sa vault. Isang maling pagkaintindi lang, at doon na magtatapos ang kanyang buhay. Walang naniniwala sa mahihirap, mas alam niya iyon kaysa kaninuman. Pero hindi, walang sinabi si Mr. Buenavista. Walang reaksyon, walang kahit isang salitang pag-alit. Kahit na yumuko siya para humingi ng paumanhin at hinayla ang kanyang anak palabas na parang tumatakas. Nanatili itong nakaupo, nakapikit pa rin, na parang isang estatwa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Tumingin si Mara sa paligid ng kanilang masikip na apartment. Isang maliit na electric stove. Isang lumang natitiklop na mesa na nagsisilbing lugar ng pag-aaral ni Clara. Isang estante ng libro na gawa sa mga kahon ng instant noodles. At isang aparador na sira na ang bisagra at tinalian na lang niya ng cable tie. Ganoon ang buhay nilang mag-ina, simple, mahirap, ngunit malinis. Tuwing umaga pagkatapos ng kanyang night shift,
Sinusubukan niyang umidlip ng 1 oras bago simulan ang kanyang online selling. Wala siyang tindahan at walang puhunan. Kumukuha siya ng mga item mula sa isang kakilala. Ipinopost sa Facebook, binabalot ang bawat order, at ipinapadala sa pamamagitan ng mga delivery rider. Sa isang magandang araw, kumikita siya ng 500 piso sa isang matumal na araw. Nalulugi pa siya, si Clara, ang kanyang munting anak na mas itinuturing niyang biyaya kaysa pabigat, ay napakabait sa paraang hindi ka panipaniwala. Hindi ito kailanman nagrereklamo o humihingi ng mga laruan. Ang tanging gusto niya ay ang mga coloring book na hinihingi niya mula sa mga maliliit na tindahan. Gusto rin niya ang lumang alkansya ng kanyang ina. Tuwing binibilang ni Mara ang mga barya para ilagay sa sobre ng ipon. Uupo si Clara sa tabi niya at pagmamasdan ang kanyang ina na nag-aayos ng pera. Mama, bakit po kailangan nating ayusin ng mabuti? Tanong niya. Dahil ang pera ay parang gantimpala sa ating pagsisikap. Wala tayong marami nito, kaya dapat natin itong pahalagahan. Mula noon, nakasanayan na ni Clara na ayusin ang anumang perang nakikita niyang lukot. Ang maliit na ugaling iyon ang naging dahilan kung bakit ang gabing iyon ay naging isang hindi inaasahang pagbabago. Tumunog ang kanyang telepono, may order. Mabilis na isinulat ni Mara ang address at idinikit ang maliliit na papel sa bawat package. Samantala, nagising si Clara. Kinusat ang kanyang mga mata at nagsalita. Mama, pinagalitan po ba kayo ni Sir kagabi? Hindi, anak, wala siyang sinabi. Nakita po ba niya akong nag-aayos ng pera? Natigilan si Mara. Hindi rin niya alam. Pero hula niya ay oo. Ang paraan ng pag-upo nito ay hindi natural. Baka nagmamasi dito, baka hindi pa tapos ang lahat. Yumuko siya at hinaplos ang buhok ng anak. Clara, naaalala mo ba ang bilin ni Mama? Opo, huwag gagalawin ang hindi sayo. Kahit gaano pa ito kaganda. Kahit walang nakakakita. Niyakap ni Mara ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kahit mahirap sila, taas noo pa rin siya. Nang hapong iyon, pagkatapos may hatid ang huling order. Nakatanggap si Mara ng text mula kay MS Reyes, ang head ng HR. Mara, si MS Reyes ito. Pinapatawag ka ng chairman sa opisina niya ng 5:30 PM. Huwag kang mag-alala, walang seryosong problema. Binasa ni Mara ng paulit-ulit ang mensahe. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nakatulong ang mga salita ni MS Reyes, nag-alala pa rin siya. Napanood na kaya niya ang CCTV? Nagkamali kaya siya ng interpretasyon sa ginawa ng anak niya? Matatanggal na ba siya sa trabaho? 5:15 PM. Dumating si Mara sa gusali. Malinis ang kanyang kasuotan. Hindi niya kinalimutang ipagbilin si Clara kay Mang Tomas sa guardhouse. Nasanay na sa kanilang mag-ina. Bumukas ang pinto ng opisina ng chairman, parehong espasyo. Marangya at malamig. Si Ricardo Buenavista ay nakaupo sa kanyang mesa. At ang liwanag mula sa malaking bintana sa likod niya ay nagpahirap basahin sa kanyang ekspresyon. Maupo ka, sabi niya. Ang boses niya ay malalim ngunit hindi galit. Umupo si Mara. Sinubukang ituwid ang kanyang likod. Habang magkahawak ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. May ilang bagay akong gustong itanong sa'yo. Opo, sir. Kagabi, nakita ng anak mo ang pera. Ano ang una niyang naging reaksyon? Lumunok si Mara. Hindi siya maaaring magsinungaling. Inayos niya po ang pera sa loob ng vault. Akala niya po siguro ay magulo. Ano ang itinuturo mo sa anak mo tungkol sa pera? Sir, itinuturo ko po sa kanya na mahalaga ang pera. Pero kung hindi sayo, hindi mo dapat kunin. Nakikita man ng iba o hindi. Ilang segundo ng katahimikan. Tinitigan siya ni Ricardo sa mata. Pagkatapos, binuksan niya ang isang drawer. Kinuha ang isang telepono, at binuksan ito. Ipinakita ang video mula sa camera, lumitaw ang munting imahe ni Clara. Maingat na inaayos ang bawat tumpok ng pera. Napanood ko na ito ng 10 beses. Sabi niya, at naging mas malumanay ang kanyang boses. Kinagat ni Mara ang kanyang labi. Alam mo ba kung gaano karaming tiwala sa tao ang nawala sa akin, patuloy niya. Pinagtaksilan ako ng pamilya, niloko ng mga kaibigan. Ninakawan ng mga pinagkakatiwalaang empleyado. Lahat ng akala kong tapat ay may presyo. Huminto siya sandali, pero ang anak mo, walang presyo. Walang pagkukunwari.
Walang kasinungalingan. Isa lang siyang mabuting bata. Yumuko si Mara, at nagsimulang manlabo ang kanyang mga mata sa luha. Hindi po ako humihingi ng awa. Gusto ko lang pong magtrabaho ng marangal. Alam ko, at karapat-dapat ka sa higit pa sa natatanggap mo ngayon. Tumayo si Ricardo at lumakad patungo sa bintana. Simula ngayon, tataasan ko ang sahod mo. Pero sa papel, ilalagay natin na ito ay isang adjustment para sa night shift differential. Hindi mo na kailangang malaman kung bakit. At hindi mo na rin kailangang magpasalamat. Tumingala si Mara, ramdam na ramdam ang emosyon. Hindi niya kailangan ng awa. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong tumingin sa kanya ng may pagkilala. Nagpapasalamat po ako dahil hindi ninyo ako minamaliit. Tumango si Ricardo. Tumalikod siya na parang may itinatago sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nailagay na niya ang unang ladrilyo sa muling pagbuo ng kanyang nawasak na tiwala. Mas maaga kaysa karaniwan umilo ang mga ilaw sa ika-15 palapag ng Buena Vista Tower. Ang kapaligiran sa loob ng conference room ngayon ay kakaiba, tahimik. Ngunit puno ng tensyon. Ang lahat ay nakaupo ng maayos. Nakatitig sa screen kung saan ipinapakita ang quarterly report. Ngunit sa totoo lang, iilan lang ang tunay na nakatuon. Sa unahan ng mesa, si Miguel Javier, ang Vice President, ay masigasig na nagpre-presente tungkol sa tagumpay ng mga investment sa isang proyekto ng lupa sa Cavite. May kintab ang kanyang buhok, at kumikinang ang kanyang Rolex sa ilalim ng manggas ng kanyang plantsadong damit. Puno ng awtoridad ang kanyang boses. Si Miguel ang perpektong halimbawa ng isang tagapagmana ng korporasyon, anak ng co-founder ng kumpanya. Sanay na mag-utos at sundin. Nang matapos ang pulong, wala pa ring sinabi si Ricardo Buenavista. Tumango lang siya ng bahagya, tumayo, at dumiretso sa kanyang opisina. Sinundan siya ng tingin ni Miguel. Bahagyang nanliit ang mga mata. Nitong mga nakaraang araw, may kakaiba kay Mr. Buenavista, mas tahimik, mas malihim. At lalo na, tila nagpapakita ng interes sa mga invisible na tao sa kumpanya. Tulad ng janitress na iyon. Hindi naman talaga pinapansin ni Miguel ang mga empleyado sa mababang antas. Ngunit nang makita niyang itinaas ang sahod ni Mara, kahit na ilang libong piso lang, agad niya itong napansin. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil hindi ito dumaan sa kanya. Ang lahat ng salary adjustments ay dapat dumaan sa executive committee. Pero sa pagkakataong ito, walang sino man ang sinabihan. Pinuntahan niya si MS Reyes, ang HR manager, at may pahiwatig na sinabi, MS Reyes, natatandaan mo ba ang patakaran na kailangan ng written proposal para sa anumang pagtaas ng sahod? Tumingala si MS Reyes mula sa kanyang computer. Medyo nag-aalangan. Opo, sir, pero ang kaso po ni Mara ay direktang utos mula sa chairman. Kaya, special case pala, mapang-uyam na tawa ni Miguel. Hindi naman po, sir, ito ay. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko, putol niya. Puno ng sarkasmo ang boses. Nag-aalala lang ako na baka sa hinaharap, may magkamali ng isip na may nakakakuha ng pabor dahil sa mga dahilan na walang kinalaman sa kanilang kakayahan. Hindi na nakasagot si MS Reyes. Lumabas si Miguel sa pasilyo. Mahigpit ang hawak sa kanyang telepono. Marami na siyang nasaksihang pag-agaw ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo. At alam niya na walang mas mapanganib kaysa sa isang mayamang tao na nagsisimulang magmalasakit sa mahihirap. Nang hapong iyon, pumunta si Miguel sa Internal Communications Department. Nagkukunwaring sinusuri ang plano para sa anibersaryo ng kumpanya. Ngunit ang totoo'y nag-iimbestiga. May kakaiba bang ginagawa si Mr. Buenavista kamakailan? May bago ba siyang kinakausap? May inimbitahan ba siyang consultant mula sa labas? Napakamot sa ulo ang head ng communications. Ang alam ko lang po, sir, ay si Mr. Armando Cruz. Yung bagong security consultant yata. Tumango si Miguel. Armando Cruz. Narinig na niya ang pangalang iyon sa isang internal issue 2 taon na ang nakalilipas nang may naglustay ng pondo. Ngunit hindi kailanman natukoy kung sino. Kung talagang tinawagan ni Ricardo si Cruz, tiyak na may malaki siyang pinaghahandaan. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Miguel sa kanyang opisina. Ang malamig niyang mga mata ay nakatutok sa computer screen.
Hinalungkat niya ang buong internal file ni Mara. Dati, hindi niya pinapansin ang babaeng iyon. Ngunit ngayon, ang pangalan niya ay naging isang tinik sa kanyang isipan. Walang college degree, walang koneksyon, walang kapansin-pansing nagawa, isang night shift janitress lang. Pero personal na tinaasan ng sahod ni Ricardo Buenavista, walang approval. Walang meeting, walang report, walang sense. Tiningnan ni Miguel ang listahan ng mga empleyadong nabigyan ng salary adjustment sa nakalipas na 3 buwan. Si Mara lang ang nandoon. Lalo siyang nagalit. Kinabukasan, sa elevator, nagkasabay si Miguel at si Mara. Napapasok kasama si Clara. Nagtama ang kanilang mga mata. At bahagyang tumango si Mara bilang pagbati. Ngunit hindi siya pinansin ni Miguel. Tiningnan niya ang bata, maliit ang mukha. Mahigpit ang hawak sa isang notebook. At may matalinong mga mata, at ngumisi. Mukhang nagiging daycare center na ang kumpanya natin. Ano? Natigilan si Mara at yumuko. Pasensya na po, sir. Wala po kasing mag-aalaga sa anak ko sa gabi. Nagpaalam naman po ako sa HR. At may karapatan ba ang HR na gawing tulugan ng mga bata ang kumpanya? Matalas na tanong niya. Hinawakan ni Clara ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Nalilito. Mama, uwi na po tayo. Okay lang, anak. Bulong ni Mara. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Malumanay pero matatag ang boses. Mayroon kaming mga panuntunan para sa isang propesyonal na kapaligiran sa trabaho. Patuloy ni Miguel. Ang mga taong tulad mo ay dapat alamin kung saan sila lulugar. Nang bumukas ang pinto ng elevator, umalis siya nang hindi lumilingon. Nanatiling nakatayo si Mara. Nanginginig ang mga kamay. Tumingala si Clara at nagtanong. Mama, galit po ba sa akin yung tito? Niyakap ni Mara ang kanyang anak. Kinagat ang labi. Hindi, anak. Hindi mo kasalanan. May mga tao lang talagang hindi marunong magmahal. Nang gabing iyon, sa security monitoring room, pinapanood ni Armando Cruz ang mga internal camera nang makita niya ang recording ng pag-uusap sa elevator. Inulit niya ito, pinakinggan ang bawat salita, at nanliit ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Ricardo Buenavista. Sa tingin ko, dapat mong makita ito. Gumagalaw na si Miguel. Ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Magdagdag ka ng mga microphone sa area ng HR at sa pasilyo ng 14th floor. Maikling sabi ni Ricardo, kailangan nating malaman kung ano ang binabalak niya. Seryoso ka na ba dito? Hindi ito tungkol sa pagiging seryoso. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Kung hahayaan nating manatili ang mga taong tulad ni Miguel, mas marami pang mga tulad ni Mara ang aapihin. Tumango si Armando Cruz, kahit walang nakakakita. Alam niyang nagsimula na ang laban. At ang hindi kilalang mahirap na babaeng iyon, si Mara, ay naging sentro ng isang lihim na digmaan kung saan ang hustisya ay hindi lang hinihingi, kundi dapat ipagtanggol ng buong talino at lakas. Dahil ang kabutihan ay muling nanganganib. Hindi kailanman naging isang taong madaling madala ng emosyon si Ricardo Buenavista. Sa loob ng maraming taon ng pamamahala sa isang nangungunang kumpanya ng real estate, natutunan niyang balewalain ang mga mapanuyong tingin, ang mga salitang kasing tamis ng asukal, at maging ang mga saksak sa likod na kasinggan ng hangin. Ngunit ang karanasan ding iyon ang nagbigay sa kanya ng sapat na talas ng isip upang maramdaman na mayroong isang bagay na malapit nang sumabog sa loob ng Buenavista Tower. Mula nang makausap niya si Mara, naging mas tahimik siya, ngunit ang bawat desisyon niya ay naging mas matalas at determinado. Inactivate niya muli ang buong internal surveillance system. Isang bagay na dating ginamit pagkatapos ng isang insidente ng pag-leak ng data ng kliyente ngunit kalaunan ay isinantabi dahil sa budget. Sa pagkakataong ito, ang sistema ay pinamunuan ng dati niyang konsultant, si Armando Cruz. Bawat pag-uusap, bawat ulat, at bawat hindi pangkaraniwang pagbabago ay itinatala at direktang inire-report sa opisina ng chairman. Nilalagpasan ang mga middle management. At dahil dito, natuklasan niya ang mga unang senyales. Si Miguel Javier ay nagsimula ng magkaroon ng mga pribadong pagpupulong sa isang maliit na grupo ng mga dating kasosyo. Kabilang ang ilang mga pangalan na dating na blacklist dahil sa pakikipagsabuatan para pataasin ang presyo ng mga proyekto. Nang hapong iyon, ipinatawag niya si MS Reyes sa kanyang opisina. Nasa iyo pa ba ang personnel file ni Mara?
Opo, sir. May problema po ba? Gusto kong malaman kung mayroon ba siyang mga kamag-anak sa kanyang background. Nag-alinlangan sandali si Ms. Reyes bago buksan ang isang file sa kanyang laptop. At humina ang kanyang boses. Opo, sir. Matagal na pong pumanaw ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman po ay namatay noong isinilang si Clara. Wala po siyang mga kapatid. Huminto po siya sa pag-aaral noong nabuntis. At pagkatapos ay nagtrabaho bilang kasambahay bago pumasok sa kumpanya natin sa pamamagitan ng isang service agency. So, mag-isa lang talaga siyang nagpapalaki sa anak niya. Opo, sir. Tumango si Ricardo. Hindi na nagsalita pa. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig. Habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintanang tinatamaan ng sikat ng araw. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Ngunit ang katahimikang iyon ay hudyat ng isang paparating na bagyo. Sa ibang lugar, sa isang coffee shop sa ground floor ng isang bagong bukas na mall. Nakaupo si Miguel Javier sa tapat ng isang lalaking nasa edad 50, medyo malaki ang tiyan. Kalbo, ngunit matalas ang mga mata na parang kutsilyo. Siya si Mr. Sandoval, ang presidente ng Sandoval Construction. Isang dating kontraktor ng Buena Vista Tower bago ma-blacklist dahil sa hinalang pagnanakaw ng mga materyales sa konstruksyon. Hindi pa rin nakakalimot si Ricardo sa nakaraan. Sabi ni Miguel, humigop ng kape, pero lahat ng bagay ay maaaring magbago kung alam mo ang tamang tiyempo. Ngumisi si Sandoval at ibinaba ang kanyang baso. Narinig ko na binubuhay niya ulit ang internal control system niya. At kinuha pa si Cruz bilang consultant. Napakaingat niya. Pero gusto mo pa ring dumaan sa shortcut. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Kaya nga kailangan kong kumilos ng maaga dahil maingat siya. Kailangan kong ihanda mo ng mabuti ang mga dokumento para sa proyektong subdivision sa District 9. Simulan na natin ngayon. Ang plano ay sa susunod na quarter pa. Pero hahanap ako ng paraan para mapabilis ang proseso. Tumango si Sandoval, at nanliit ang kanyang mga mata. Yung babaeng mahirap, Mara, tama ba? Narinig ko na may kinalaman siya sa mga pagbabago kamakailan. Kumunat ang noo ni Miguel. Ang babaeng iyon ay isang istorbo. Pero gagawin ko ang lahat para makita siya ng lahat sa ibang paraan. Gagawa ka ng kwento. Hindi kailangang gumawa. Kailangan lang pukawin ang tamang usapan. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Mara sa pasilyo ng ika-6 na palapag, bigla siyang tinawagan ni Ms. Reyes. Mara, pwede ka bang pumunta sandali sa HR? May kailangan lang i-verify tungkol sa shift mo. Huminto si Mara, pinunasan ang kanyang pawis, at isinama si Clara pababa sa elevator. Pagdating niya, nakaupo na doon si Miguel. Hello, sabi niya na may ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pala kaibigan. Maupo ka. Opo, sir. May kailangan po ba kayo? Oo, sinabi ni Ms. Reyes na madalas mong isinasama ang anak mo sa trabaho. At alam mo naman, ito ay isang propesyonal na kapaligiran. Nagpaalam po ako at pinayagan naman po ako mula pa noong una. Mahinang sagot ni Mara. Tumango si Miguel. Hindi iyon ang pinag-uusapan natin. Nagtataka lang ako kung paano ang isang single mother na nagbebenta online at nagtatrabaho bilang janitress ay sapat ang kinikita para mabuhay sa Maynila. Magpalaki ng anak, magbayad ng upa, hindi ba't parang lampas sa iyong kakayahan? Kumunat ang noo ni Mara. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Miguel. Kamakailan, may ilang maliliit na gamit na nawawala sa opisina. At may kulang ding pera sa accounting department. Walang naghinala. Hanggang sa pinanood ko ang CCTV ng ilang beses. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit madalas kang pumapasok sa mga lugar na iyon pagkatapos ng office hours? Hindi po totoo yan, napatayo si Mara. Naglinis lang po ako gaya ng dati. Hindi ako. Kalma lang. Iwinagayway ni Miguel ang kanyang kamay. Wala pa akong sinasabing conclusion. Gusto ko lang mag-verify. Pero kung wala kang ginagawang masama, siguro naman wala kang dapat ikatakot. Nagsikip ang mga kamao ni Mara. At namutla ang kanyang mga labi sa sobrang higpit ng pagkagat. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong uri ng insulto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Ricardo Buenavista. May hawak na folder. Pasensya na sa abala, sabi niya. Nakatitig ng diretso kay Miguel.
Sir, paano nyo nalaman? Nalaman ko mula pa noong sinimulan mo ang patibong na ito. Gumagana ang mga camera. Ako ang nag-aproba sa pag-install muli ng system. Akala mo ba hindi ko sinusubaybayan? Natigilan si Miguel. Namutla ang mukha. Mag-uusap tayo mamaya. Tiningnan siya ni Ricardo. Pagkatapos ay bumaling kay Mara. At lamaambat ang kanyang boses. Mara, humihingi ako ng paumanhin na kinailangan mong pagdaanan ito. Maaari na kayong umuwi ng anak mo. Ang lahat ay lilinawin. Nakatayo lang doon si Mara. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ang nangyari. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Ricardo, hindi na kasing lamig ng dati, alam niyang sa unang pagkakataon. May isang taong pumanig sa kanya. Nang gabing iyon, pauwi na sila. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kanyang ina. Mama, hindi na po kayo umiiyak ngayon. Tumingin si Mara sa kanyang anak at tumango. Hindi na, anak, dahil alam ni Mama na ang katotohanan ay hindi dapat katakutin. Mas mabilis pa sa hangin ang pagkalat ng tsismis. Kinaumagahan ng Lunes, pagpasok pa lang ni Mara sa ground floor ng Buena Vista Tower. Agad na napunta sa kanya ang mga kakaibang tingin. Ilang mga mata ang umiwas. Ilang sulyap ang nagtagal. At ilang mapanuyang ngiti ang mabilis na lumitaw at nawala nang lumingon siya. Hindi na kailangang may magsabi. Ramdam ni Mara ang kakaibang kapaligiran na bumabalot sa kanya. Mabigat at malagkit, na parabang bawat hakbang niya ay sa putikan. Yumuko siya. Hinigpitan ang hawak sa strap ng kanyang luma ng bag. Sumusunod pa rin si Clara. Masayang nagkukwento tungkol sa kanyang aralin kahapon. Ang kawalang malay ng bata ay nagpadurog sa kanyang puso. Ang isang 6 na taong gulang na bata ay hindi dapat nabubuhay sa gitna ng mapanghusgang tingin at bigat ng kahirapan. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman naging mabait dahil lang sa ikaw ay isang mabuting tao. Pagdating malapit sa guardhouse, tahimik siyang tinawag ni Manong Tomas. Ang pinakamatandang gwardya doon. Ang dati niyang masayang mukha ay ngayoy seryoso. Mara, may narinig ka na ba? Wala pa po. Umiling siya. Kumikirot ang dibdib. Sabi-sabi, nagnakaw ka raw ng pera sa accounting. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Wala po akong ginagawang masama. Wala po akong kinuha. Bulong ni Mara. Naniniwala ako sa'yo. Agad na sabi ni Manong Tomas. Ang kanyang boses ay paos dahil sa paninigarilyo. Pero hindi ganyan kadaling maniwala ang mga tao. Kaninang umaga, may nagdikit pa ng anonymous na sulat sa banyo ng 3rd floor at sa pantry ng 7th floor. Hindi na nakapagsalita si Mara. Parang may bomara sa kanyang lalamunan. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagtatanong kagabi. At ngayon ay kailangan niyang harapin ang isang hindi nakikitang alon na mas mapanlinlang at mas malupit. Sa pulong ng Executive Committee, nakahalukip-kip si Miguel Javier. May mapanuyang ngiti habang tinitingnan ang ulat ng HR. Puno ng tagumpay ang kanyang mukha. Mr. Buenavista, sa tingin ko kailangan nating kumilos ng mabilis. Kahit wala pang matibay na ebidensya. Para maiwasan ang pinsala sa reputasyon ng kumpanya. Iminumungkahi kong pansamantalang suspendihin si Mara para sa isang internal investigation. Hindi agad tumugon si Ricardo. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina ng papel. Kalmado ngunit matalas ang mga mata. At paano mo balak mag-imbestiga? Susundin natin ang proseso. Maaari nating suriin ang lahat ng CCTV footage. Tingnan ang mga log-in at log-out. At i-check ang bawat pagkakataon na lumapit siya sa mga sensitibong lugar. Alam mo namang na-update ko na ang sistema ng camera. Ang mga dapat makita, nakita ko na. Kung ganoon, bakit hindi ka pa gumagawa ng desisyon? Kumunat ang noo ni Miguel. Dahil hindi ako gumagawa ng desisyon batay sa sabi-sabi ng iba. At lalong hindi ako gagawa ng desisyon dahil lang sa isang anonymous na papel na idinikit sa banyo. Natahimik ang buong silid sa loob ng ilang segundo. Ang ibang mga miyembro ng pulong ay napigil ang hininga habang pinagmamasdan ang dalawang lalaki. Ang tensyon na matagal nang namumuo sa pagitan nila ay sa wakas sumabog sa harap ng lahat. Kung ganoon, mariing sabi ni Miguel, handa kang isakripisyo ang reputasyon ng buong kumpanya para sa isang janitress. Dahan-daang isinara ni Ricardo Buenavista ang folder ng ulat at tinitigan si Miguel ng diretso sa mata. Hindi. Handa akong ipaglaban ang katotohanan laban sa maling akala. Sa pantry ng mga empleyado sa ika-5 palapag.
Sinusubukang tanggalin ni MS Reyes ang mga itim at puting papel na may nakabold na nakasulat, ang magnanakaw ay may mukha ng anghel. Ingatan ang inyong mga gamit. Tinanggal niya ang bawat isa at nilukot. Ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Alam niyang hindi ito basta-basta lumitaw. Mayroong nasa likod nito. At ang motibo ay hindi lang simpleng mali siya. Ito ay isang direktang atake sa dangal ng isang single mother. At higit sa lahat, ito ay tumatama sa isang sugat na matagal nang iniiwasan ng kumpanya, ang tahimik na pag-uuri-uri sa loob. Si Mara, bagamat hindi opisyal na empleyado ng opisina, ay matagal nang hinahangaan ng marami dahil sa kanyang kasipagan, magalang na pag-uugali, at ang katotohanang mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang anak. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paalala na hindi lahat ng nakaupo sa malamig na opisina ay mas mataas kaysa sa taong naglilinis ng sahig. At iyon mismo ang ikinababahala ng ilan. At para sa iba tulad ni Miguel, ito ay isang banta. Nang gabing iyon, nakaupo si Mara kasama ang kanyang anak sa kanilang lumang inuupahang apartment. Wala na siyang lakas para umiyak, at wala na siyang salita para aliwin ang anak. Yakap pa rin ni Clara ang kanyang lumang picture book, at tumingala ito na may inosenteng mga mata. Mama, galit po ba sa atin ang lahat kasi mahirap tayo? Natigilan si Mara. Ang tanong na iyon ay parang isang kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. Hindi, anak, hindi lahat ay galit sa atin. May mga tao lang na hindi pa nakakaintindi. Pero ayoko na pong sumama sa inyo sa trabaho. Ayoko na pong madamay kayo sa galit nila. Tumalikod si Mara para itago ang kanyang namumulang mga mata. Alam niyang masyadong maagang natutunan ng kanyang anak ang mga bagay na hindi pa dapat nito malaman. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay MS Reyes, baka ipatawag ka sa pulong bukas. Huwag kang matakot, may mga naniniwala sa'yo. Tiningnan ni Mara ang mga simpleng salita. Sa sandaling iyon, para itong isang lubid na humila sa kanya mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. May naniniwala sa kanya, at kahit isa lang iyon, sapat na para manatili siyang matatag. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib. Pumikit. At huminga ng malalim. Bukas, darating ang bagyo. Ngunit hindi siya tatakas. Dahil wala siyang itinatago. At higit sa lahat, dahil siya ang ina ni Clara. Ang batang natututong mabuhay ng may kabutihan sa isang mundong puno ng tinik. Isang Martes ng umaga. Isang hindi inaasahang ulan ang bumuhos sa Maynila. Ang bihirang pag-ulan sa kalagitnaan ng Setyembre ay nagdulot ng mas mamasa-masa at madilim na kapaligiran. Ang Buena Vista Tower, na karaniwang maliwanag buong gabi, ay tila nakayuko sa ilalim ng kulay abong ulan. Pumasok si Mara sa lobby. Mahigpit ang hawak sa kanyang basang kapote. Nakasiksik sa kanya si Clara. Medyo nabasa rin, ngunit nakangiti pa rin dahil kasama niya ang kanyang ina. Kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Mula nang masangkot siya sa mga tsismis. Bawat hakbang ni Mara ay parang isang parada sa gitna ng paghuhusga ng publiko. Walang nagsasalita ng direkta, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Nakapagtataka kung paanong kapag ang isang kasinungalingan ay inuulit ng sapat na beses. Ito ay unti-unting nagiging katotohanan sa mata ng mga taong hindi naghahanap ng katwiran. 8:00 ng umaga, nag-text si MS Reyes, pumunta ka sa conference room sa 15th floor. Nandoon ang chairman. Nakatayo si Mara kasama ang kanyang anak sa harap ng salamin na pinto ng elevator. Inayos niya ang buhok ng bata at yumuko para bumulong. Pagdating natin doon, umupo ka lang ng tahimik. Huwag kang magsasalita. Hayaan mo si Mama. Tumango si Clara. Nakatingin sa kanyang ina, na parang nararamdaman na iba ang pagkakataong ito. Walang tawanan sa daan. Walang paboritong tinapay na binili ni Mama. Ang lahat ay tahimik, na para bang may malaking mangyayari. Bumukas ang pinto ng conference room. Sa loob ay hindi lang si Mr. Buenavista, kundi pati na rin si Miguel Javier, si MS Reyes, 2 tao mula sa internal audit, at isang legal staff. Tila bumigat ang hangin. Ang lahat sa silid ay tumingala nang pumasok si Mara. Ang ilan ay may seryosong tingin. Ang iba ay walang emosyon. At si Mr. Buenavista, tila natigilan sandali nang makita ang batang kasama niya. Sumenyas siya na maupo. Ang kanyang boses ay malalim ngunit malinaw. Ipinatawag ko ang pulong na ito upang linawin ang mga alingasngas na kumakalat.
Nais kong lahat ay magpakita ng respeto at katapatan sa buong proseso. Bahagyang tumango si Mara, diretsyong nakatingin, hindi umiiwas. Nagsimula si Miguel. Ang kanyang boses ay parang isang bag itong tagayusig. Si MS, Mara ay pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkawala ng ari-arian ng opisina at sa pagpasok sa accounting area nang wala sa oras. Bagamat walang direktang ebidensya, batay sa mga na-record ng camera, ilang beses siyang nakita malapit sa lugar na iyon. Bukod pa rito, ang kanyang pinansyal na sitwasyon ay hindi malinaw, na nagdudulot ng pagdududa sa ilan. Hinawakan ni Mara ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongan at dahan-daang nagsalita. Una, pumapasok po ako sa lugar na iyon dahil iyon po ang utos sa aking maglinis. At nakasulat po iyon sa aking daily assignment sheet. Pangalawa, ang aking kita ay idinideposito sa bangko at maaaring i-verify. Ang perang ginagastos ko para sa pag-aaral ng aking anak ay mula sa isang scholarship para sa mga single mother mula sa isang non-government organization. At mayroon po akong mga dokumento para patunayan iyon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Napakagandang pagkakataon. Sakto sa panahong tinaasan ang sahod mo. Natuklasan din ng kumpanya ang unang nawawalang halaga. Sa puntong ito, itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay upang patigilin siya. Tumingin siya kay Armando Cruz. Nakara-rating lang. May hawak na USB. Bago tayo magpatuloy sa mga haka-haka, sa tingin ko ay dapat nating panoorin ang video clip na ito mula sa bagong upgrade na internal surveillance system. Bumukas ang screen. Ang lahat ay nakatutok sa imahe na malinaw na nagpapakita kay Miguel Javier mismo. Isang gabi ng weekend, na binubuksan ang pinto ng accounting department gamit ang kanyang sariling access card. Mabilis na kumukuha ng isang malaking sobra. At pagkatapos ay lumalabas. Walang boses. Tanging ang oras, lugar, at kilos, malinaw at hindi may kakaila. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa silid. Natigilan si Miguel. Namutla ang mukha. Bumukas at sumara ang kanyang bibig na parang hindi makapagsalita. Isa sa mga taga-internal audit ay tumango bilang kumpirmasyon. Ito po ay isang hindi pa na-edit na video. Na-verify mula sa orihinal na sistema. Humarap si Ricardo kay Miguel. May gusto ka bang sabihin? Hindi ako lang, nauutal niyang sabi. Humiram lang ako ng cash advance, at ibabalik ko rin sana. Walang anumang request for cash advance. Walang anumang record sa accounting. At mayroon pa akong 4 na katulad na video clip. Humarap si Ricardo sa lahat. Sa tingin ninyo, sapat na ba ito para tapusin ang lahat ng pagdududa? Walang sumagot, ngunit ang katahimikang iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang hatol. Nanatiling tahimik si Mara, hindi tumatawa, hindi umiiyak, hindi siya nakaramdam ng paghihiganti, kundi isang pakiramdam ng gun na parang isang hindi nakikitang tanikala sa kanyang leeg ang biglang natanggal. Mahinang bumulong si Clara sa kanyang tainga. Mama, hindi na po tayo aalis. Di ba? Hinawakan ni Mara ang kamay ng kanyang anak. Hindi, anak, hindi tayo aalis kahit saan. Nang magsimulang mag-alisan ang mga tao sa silid, pinigilan ni Ricardo si Mara. Tiningnan niya ito. Sa unang pagkakataon, nang may paggalang, humihingi ako ng paumanhin sa mga hindi nararapat na bagay na dinanas mo. Okay lang po, sir. Ang gusto ko lang po ay magtrabaho ng payapa at palakihin ang aking anak. Hindi lang ito tungkol sa kapayapaan. Mahinang sabi niya, napanatili mo ang iyong dangal sa gitna ng lahat ng gustong magpabagsak sa'yo. Kailangan ng kumpanyang ito ang mga taong tulad mo. Higit pa sa inaakala ko. Tumingin siya kay Clara, na nagmamasid pa rin sa paligid. Ang mga matay nagniningning na parang nakawala sa isang masamang panaginip. Napakabait ng anak mo. Kung papayag ka, gusto kong suportahan ang kanyang pag-aaral sa mahabang panahon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ang mga batang tulad niya ay karapat-dapat magkaroon ng pagkakataon. Hindi makapagsalita si Mara. Tumango na lang siya. Paglabas nila ng conference room, umuulan pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ng ulan ay parang hinuhugasan ang mga hindi nakikitang dumi na kumapit sa kanya sa mga nakaraang araw. Sa ilalim ng silong, itinaas ni Clara ang kanyang mukha para salubungin ang mga patak ng ulan at sumigaw. Mama, ang sarap po ng ulan. Ang gan-gan ng pakiramdam ko.
Napangiti si Mara sa kanyang anak. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw ng unos. Hindi lahat ng bagyo ay dumarating para manira. May mga bagyong dumarating para linisin ang mga nabubulok na bagay, at magbigay daan sa isang mas asul na kalangitan. At para sa mag-ina, isang bagong kabanata ang nagsimula, mula sa kalinisan, mula sa katotohanan, at mula sa isang pananampalatayang hindi kailanman nawala. Pagkatapos ng nakakagulat na pulong, ang kapaligiran sa Buena Vista Tower ay tila nabalutan ng isang hindi nakikitang belo na biglang natanggal. Ang mga tsismis ay nalagas na parang mga dahon sa taglagas. At kung saan dating puno ng mga mapaghinalang tingin, ngayoy katahimikan at pagkalito na lang ang natira. Bumalik si Mara sa kanyang pang-araw-araw na paglilinis na parang hindi siya umalis. Ngunit ang mga tao ay hindi na tulad ng dati. Hindi sila sinisisi ni Mara. Naiintindihan niya ang bigat ng mga tsismis. At ang likas na kahinaan ng tao kapag kailangang pumili sa pagitan ng katotohanan at ng paulit-ulit na sinasabi. Ang tanging hiling niya ay napagkatapos ng lahat. Ang kanyang anak ay lalaki sa isang mas makatarungang kapaligiran. Ngunit kapag ang bagyo ay lumipas na, ang naiiwan ay hindi lang isang malinaw na kalangitan. Inilalantad din nito ang mga tahimik na bitak, mga madilim na sulok na hindi madaling maabot ng liwanag. Sa isang maliit na conference room sa ika-12 palapag, kung saan dati ay lihim na nakikipagpulong si Miguel Javier sa ilang malalapit na kasosyo. Sinusuri ni na MS, Reyes at Armando Cruz ang isang serye ng mga dokumento. Nakikita mo ba ito? Sabi ni MS, Reyes. Itinutulak ang isang ulat ng gastos. Itinaas ni Cruz ang kanyang salamin at nag-isip. Ito ang proyektong Caterman, na itinigil na mahigit 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit sa ulat, mayroon pa ring buwan ng gastos sa operasyon, representasyon, at advertising, na umaabot sa halos 2.3 na milyong piso. Ang huling nag-aproba ay si Miguel. At lahat ng mga dokumento at resibo ay kumpleto. May selyo ng kumpanya. Kung hindi mo susuriing mabuti, hindi mo ito mapapansin. Mas magaling siya kaysa sa inaakala natin. Bumantong hininga si Cruz. Hindi niya talaga planong bumalik sa mundo ng korporasyon. Ngunit ang imbitasyon ni Ricardo at ang kwento ni Mara ay nagpabago sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon mula nang magretiro, naramdaman niyang kailangan niyang magsalita. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Quezon City, hindi makapaniwala si Miguel Javier habang tinitingnan ng internal na anunsyo na ipinadala ng Communications Department. Bagamat hindi binanggit ang kanyang pangalan, alam ng lahat na siya ang tinutukoy na tinanggal. Walang paghihintay, walang soft landing. Isang maikling anunsyo lang, batay sa mga resulta ng internal investigation. Si Mr. Miguel Javier, dating Chief Operating Officer, ay opisyal nang tinapos ang kanyang kontrata sa pagtatrabaho at ang kanyang kaso ay inilipat na sa mga kinauukulang autoridad. Ibinagsak niya ng malakas ang baso sa mesa, at nagsiliparan ang mga bubog. Mga walang hiya. Akala nyo ba mapapabagsak nyo ako sa ilang video lang? Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang hindi kilalang numero. Mr. Sandoval, kailangan ko ng tulong. Sa kabilang linya, ilang segundo ng katahimikan bago isang malamig na sagot, wala ka na sa iyong posisyon. Tapos na ang ating kasunduan. Naglakas loob kang talikuran ako. Ako'y isang negosyante, hindi ako nakikipaglaro sa mga talunan. Bahala ka na sa sarili mo. Isang tuyong tunog ng pagbaba ng telepono ang umalingaw-ngaw. Iniwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng malawak na bahay, kung saan ang liwanag ay lalo lang nagpapatingkad sa kanyang nanginginig na anino. Sa opisina ng chairman, nakatayo si Ricardo sa harap ng isang diagram ng 3 estratehikong proyekto, Silangan, Kanluran, at Luzon. Ito ang mga planong dating hawak ni Miguel. Ngayon, ang lahat ay parang isang nasirang gusali na kailangang itayong muli. Pumasok si MS, Reyes. May dalang isang listahan na may isang mungkahi. Sir, alam kong maaaring maging kakaiba ito. Ngunit gusto kong irekomenda si Mara para sa pansamantalang internal audit team. Lumingon si Ricardo. Bahagyang nakataas ang kilay. Isa siyang janitress. Wala siyang technical expertise. Tama po. Pero mayroon siyang isang bagay na hindi lahat ay mayroon, integridad.
At ang pananaw mula sa pinakamababang posisyon ay madalas na nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng mga nasa itaas. Iyon ang kanyang kalamangan. Tumahimik siya at tumingin sa bintana, kung saan huminto na ang pag-ulan at nagsimulang sumilip ang araw sa mga siwang. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil karapat-dapat siya. Pumasok si Mara sa kanyang bagong opisina. Isang maliit na silid sa tabi ng HR department, na ngayon ay ginagawang isang internal cross-check team. Sa mesa, nag-iwan si MS Reyes ng isang folder ng mga dokumento at isang bagong ID. Mara Reyes, pansamantalang internal evaluation team. Tiningnan niya ito. Nanginginig ang mga kamay. Isang bahagi niya ay hindi pa rin makapaniwala, mula sa pagiging tagalinis ng sahig. Ngayon ay binigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng boses, hindi para magmayabang, kundi para makatulong sa paraan ng isang taong minsang nalunod sa putik ng maling akala. Sa mga sumunod na linggo, tinuruan si Mara ng mga pangunahing kaalaman sa pag-review, pag-report, at pag-cross-check ng mga simpleng item at pagtatala ng mga kaina-hinalang bagay. Nakapagtataka, dahil sa kanyang karanasan sa paglilinis ng daan-daang opisina at sa pakikinig sa hindi mabilang na mga kwentong tila walang kaugnayan. Siya ang unang nakapansin ng isang irregularidad sa mga resibo para sa representasyon ng isang branch manager sa Batangas. Napansin ko po na ang resibo mula sa restaurant na ito ay lumitaw ng 4 na beses sa iisang araw. Ilang oras lang ang pagitan. Imposibleng 4 na magkakaibang grupo ng kliyente ang pinakain ng parehong pagkain. Sa parehong dami. Tumingin si MS Reyes kay Mara nang may pagkamangha. Paano mo naitandaan? Bahagyang ngumiti si Mara. Naglinis po ako sa restaurant na yan sa loob ng 2 taon. Fixed po ang menu nila. At wala po sa listahan nila ang mga pagkaing nakasulat dito. Mula noon, naging isang espesyal na mata siya sa audit team. Hindi siya magaling sa teknikal na aspeto. Ngunit siya ay matalas, tapat, at marunong makinig. At habang unti-unting bumabalik sa ayos ang lahat, muling ipinatawag siya ni Ricardo sa kanyang opisina. MS, Mara, simula niya. Alam kong hindi mo kailanman inisip na gagawin mo ang anumang bagay maliban sa dati mong trabaho. Ngunit naniniwala ako na kung ang mga taong tulad mo ay hindi angat, ang sistemang ito ay paulit-ulit lang nagagawa ng mga lumang pagkakamali. Tumingin sa kanya si Mara. Puno ng pasasalamat ang mga mata. Hindi ko po inakala na makakarating ako dito, sir. Pero kung pagkakatiwalaan ninyo ako, hindi ko po kayo bibiguin. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap ng ginhawa na tanging isang taong naglayag sa isang barko sa gitna ng malalakas na alon ang makakaintindi. Alam niyang hindi lang isang babae ang kanyang iniligtas, kundi pati na rin ang natitirang dangal ng kumpanyang kanyang pinaghirapang itayo. At sa sikat ng araw sa hapon na tumatama sa salamin ng bintana, ang mga bitak na dating nakatago ay unti-unting napapalitan ng isang bagong selyo ng tiwala, katotohanan, at tapang. Ang kwento ni Mara ay hindi na lang tungkol sa kanya, kundi isang paalala na kahit mabasag ang salamin, ang tunay na refleksyon ay laging mananatili. Ulan na naman sa Maynila ng hapong iyon. Ang kulay abong mga ulap ay bumalot sa kalangitan, na parabang ang langit mismo ay may itinatagong lihim. Kasusundo lang ni Mara kay Clara mula sa paaralan. At huminto sila sa isang maliit na kainan ng mami sa tabi ng daan. Ang bubong na yero ay maingay sa bawat patak ng ulan. Ngunit sa loob ay kakaibang init ang kanilang naramdaman. Masarap kumain si Clara. May sabaw pa sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagmamasid. Tiningnan siya ni Mara at napangiti. Kamakailan, parang isang bagong kabanata ang nagbukas para sa kanila. Hindi na siya ang tahimik na janitress sa gabi. Pinakikinggan na siya, pinagkakatiwalaan, at higit sa lahat, ang kanyang anak, ang batang minsang itinuring na pabigat, ay ngayon ang kanyang pinakamalaking inspirasyon. Ngunit sa kaibuturan ng isipan ni Mara, may isang madilim na bahagi na hindi pa nagagalaw. Anak, gusto mo bang malaman kung sino ang tatay mo? Biglang tanong ni Mara. Dahan-daang inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Huminto sa pagkain si Clara. Ito ang unang pagkakataon na naitanong iyon ng ganoon kalinaw. Opo, pero sabi niyo po, hindi niya tayo kailangan. Dahan-daang tumango si Mara. Oo,
Pero baka hindi iyon ang buong katotohanan. Sa tingin ko, oras na para malaman mo. Nang gabing iyon, sa kanilang simpleng inuupahang apartment, kinuha ni Mara mula sa isang lumang aparador ang isang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay ilang lumang litrato, isang sulat, at isang pulang headband na kupas na. Ang unang larawan ay ng isang binatang lalaki. Matikas ang mukha at may matapang na mga mata. Nakatayo siya sa tabi ni Mara na nakasuot ng uniporme ng militar. Kuha sa isang graduation ceremony sa Philippine Military Academy. Si Jose Reyes, isang dating natatanging cadet, ang lalaking minahal ni Mara ng buong puso noong kabataan niya. Ikinwento ito ni Mara sa isang kalmadong boses. Ngunit namumula ang kanyang mga mata. Nagkakilala kami ng tatay mo noong janitress ako sa dormitoryo ng akademya. Tinutulungan niya ako sa mga sirang gripo at sa pagbubuhat ng mga gamit. Mabait siya, prangka, at may mga prinsipyo. Nang malaman niyang buntis ako, tuwang-tuwa siya. Nangako siyang pakakasalan niya ako pagkatapos ng kanyang graduation. Pero bigla siyang ipinadala sa Mindanao para sa isang misyon. At nawalan kami ng komunikasyon. Nabalitaan ko na lang na malubha siyang nasugatan sa isang operasyon laban sa mga smuggler. At pagkatapos ay umalis siya sa serbisyo. Hindi ko na siya mahanap. Natigilan si Clara. Kahit bata pa, sapat na ang kanyang talino para maintindihan kung paano hinarap ng kanyang ina ang lahat ng mag-isa. Gusto niyo po ba siyang makita ulit? Mahinang tanong niya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mara. Dati, galit na galit ako. Pero ngayon, gusto ko lang malaman kung maayos ba ang buhay niya. At kung maaari, gusto kong makilala mo siya. 3 araw pagkatapos, kinausap ni Mara si Mr. Buenavista. Hawak niya ang isang folder ng mga dokumentong katatapos lang niyang suriin. Ngunit ang ikinagulat ni Mr. Buenavista ay ang larawang inilapag niya sa mesa. Pasensya na po sa personal na bagay na ito, sir, pero matagal na po kayo sa serbisyo. Matutulungan niyo po kaya akong hanapin ang taong ito. Tiningnan ni Ricardo ang larawan ng may pag-iisip. Jose Reyes, kilala niyo po siya, sir. Oo, kilalang kilala. Estudyante ko siya dati. Pagkatapos, inirekomenda siya sa Anti-Corruption Bureau. Isa sa pinakamagagaling na batang investigador noon. Ibinaba niya ang larawan, bumigat ang kanyang mga mata. Pero pagkatapos ng isang misyon, nawala siya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. May mga sabi-sabi na ginawa siyang undercover para sa isang high-level investigation. Mayroon ding nagsasabi na tinanggal siya dahil sa pagkakasangkot sa isang internal na issue. Pero walang nakapagpatunay. Natigilan si Mara. Isang halo ng pag-asa at pagkabigo ang bumalat sa kanya. Bumantong hininga si Ricardo. Tatawagan ko si Cruz. Kung may makakahanap sa kanya. Si Cruz lang iyon. Isang linggo pagkatapos, sa isang coffee shop sa Quezon City, nakaupo si Armando Cruz sa tapat ni Mara. May hawak na manipis na folder. Ang hangin ay humihihip mula sa siwang ng pinto. Dala ang amoy ng tanglad mula sa kusina. Nahanap ko na siya, sabi ni Cruz. Nakatira siya ngayon sa Bukidnon. Nagtatrabaho bilang security guard sa isang kumpanya ng pataba. Gamit ang peking pangalan na Ramon Santos. Bakit po siya nagpalit ng pangalan? Tanong ni Mara. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Maaaring dahil sa mga epekto ng dati niyang misyon. Hindi pa ako sigurado. Pero kung gusto mo siyang makita, maaari kitang dalhin doon. 2 araw pagkatapos, isang SUV ang dumaan sa mga paliko-likong kalsada. Sa gitna ng malawak na mga plantasyon ng kape at mga simpleng bahay na nakatayo sa paanan ng mga bundok. Ang lalaki sa larawan ay malaki na ang ipinagbago. May mga puti na ang kanyang buhok. Sunog sa araw ang kanyang mukha. At ang kanyang mga matang dati puno ng sigasig ay ngayoy may bahid ng pagod. Ngunit sa kaibuturan, naroon pa rin ang isang hindi may tatagong karakter. Nakaupo siya sa isang hagdan. May hawak na maliit na notebook. Nang makita niyang bumaba sa sasakyan sina Mara at Cruz, natigilan siya. Isang kislap ng pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mga mata. Mara, paus niyang sabi. At pagkatapos ay tumingin kay Clara, na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Nahihiya ngunit hindi umaatres. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang segundo lang, ang lahat ng pader na naghiwalay sa kanila sa loob ng maraming taon ay gumuho. Siya ba? Nanginginig na tanong ni Jose. Anak mo,
Mahinang sagot ni Mara. Hindi na napigilan ang mga luha. Lumapit si Clara at tumingala sa kanya. Clara po ang pangalan ko. Sabi po ni Mama. Kamukha ko raw kayo. Napaluhod si Jose. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dumapo sa maliliit na balikat ng bata. Patawarin mo ako, anak. Wala ako noong kailangan mo ako. Isang patak ng luha ang gumulong sa pisngi ng lalaking minsang matapang na hinarap ang isang buong sindikato. Ngunit ngayoy walang magawa sa harap ng inosenteng tingin ng isang bata. Tahimik lang siyang niyakap ni Clara, na parabang sinasabi ng kanyang instinct na ang taong ito ang nawawalang piraso sa kanyang buhay. Nang hapong iyon, magkakasama silang nakaupo, pinakikinggan ang pag-ihip ng hangin sa mga puno ng kape. Ikinwento ang mga taon ng pagtatago dahil sa isang frame-up, sa pagkakanulo ng isang kasamahan, sa isang network na nagtulak sa kanya palayo sa liwanag. Yumuko si Jose. Natakot ako na kung babalik ako. Madadami kayo. Hindi ako nang ahas. Hindi kita sinisisi. Mahinang sagot ni Mara. Pero kung mangangahas kang bumalik ngayon, hindi pa huli ang lahat. Sumingit si Clara. Ang kanyang boses ay maliit ngunit malinaw. Pwede po ba kayong sumama sa amin pabalik sa Maynila? Tay. Tiningnan ni Jose ang kanyang anak. Pagkatapos ay si Mara. Bagamat ang kanyang mukha ay puno ng mga bakas ng panahon. Ang kanyang mga mata ngayon ay kasing liwanag ng dati. Noong siya ay isang binatang investigador na puno ng pangarap. Babalik ako. At pangako, hindi na ako aalis ulit. Sa ilalim ng nagniningning na paglubog ng araw, umalis ang sasakyan sa Bukidnon. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang nararamdaman, kaba, pananabik, ngunit puno ng pag-asa. Sa likurang upuan, nakatulog si Clara. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ama. Tumingin si Mara sa rearview mirror at nakita ang sandaling iyon na parang isang tahimik na pelikula, payapa. Simple, ngunit mas malalim kaysa sa anumang bagay na dumating noon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang pamilya, kahit na isang pinagtagpi-tagping piraso, ay sa wakas buo na. Pagbalik sa Buena Vista Tower pagkatapos ng sunod-sunod na mga kaganapan, tila nagpipigil ng hininga ang kapaligiran sa kumpanya. Ang mga pasilyo na dating puno ng paghihinala ay napalitan na ng maingat na pagmamasid. Ang sistema ay nililinis mula sa ugat. Bawat departamento ay sinusuri. Bawat folder ay binubuklat. Si Mara ay hindi na isang hindi kilalang janitress. Siya ay miyembro na ng internal audit team, na partikular na inatasan sa mga item tulad ng mga bayarin, representasyon, at gastos sa proyekto. Bagamat wala siyang background sa accounting, mayroon siyang napakatalas na memorya at isang kahanga-hangang pansin sa detalye, isang kasanayang nahasa sa loob ng maraming taon ng tahimik na pagmamasid habang nagtatrabaho. Ngunit ang pagbabagong ito ay nagdulot din sa kanya ng pansin. Lalo na mula sa isang tao, ang Vice President for Finance. Si Mr. Antonio Vargas. Isang lalaking nasa edad 50, matangkad. May malalim na boses, at laging nakasuot ng plansadong suit. Ang kanyang mga mata ay malamig sa likod ng makapal na salamin. Siya ay itinalaga noong panahon ni Miguel Javier at sa loob ng halos isang dekada. Siya ang naging mapagkakatiwalaang kamay sa pinansyal na aspeto ng sistema. Sa isang internal audit meeting, nang magpresenta ang team ni Mara ng isang paunang ulat tungkol sa mga hindi ma-verify na gastos sa proyektong silangan, ang mukha ni Mr. Vargas ay nagbago lang sa isang iglap, napakabilis. Ngunit nakita ito ni Mara. Mayroon ka bang ebidensya para sa mga akusasyong ito? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa maliit na silid. Hindi po ito akusasyon, sir, kalmadong sagot ni Mara. Humihiling lang po kami ng karagdagang pagsusuri dahil may mga senyales ng irregularidad. Sino ka para questionin ang aking mga ulat? Mariing sabi ni Vargas. Si Armando Cruz, ang namumuno sa pulong, ay bahagyang idinampi ang kanyang kamay sa mesa. At may awtoridad na nagsalita. Mr. Vargas, ang team na ito ay binigyan ng kapangyarihan ng chairman. Ang pagtatanong ay bahagi ng kanilang tungkulin. Kung maayos ang inyong mga dokumento, hindi magiging mahirap patunayan iyon. Napaupo si Vargas, nilulunok ang kanyang galit, ngunit ang tingin na ipinukol niya kay Mara bago umalis sa silid ay nagbago na, hindi na ito pagmamaliit, kundi isang halo ng galit at babala. Nang gabing iyon, kasusundo lang ni Mara kay Clara mula sa kanyang tutorial class.
Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Isang malalim na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Mara. Tauhan ako ni Mr. Vargas. Mayroon akong ilang bagay na gustong sabihin ng pribado tungkol sa pamilya mo. Natigilan si Mara. Humigpit ang hawak sa telepono. Tahimik niyang sinulyapan ang kanyang anak na abala sa pagkukulay sa isang maliit na kainan. At sumagot, kung may kinalaman ito sa trabaho, mangyaring makipag-ugnayan sa audit team. Dapat mong tandaan, lahat tayo ay may kahinaan. Huwag mong hayaang ang anak mo ang magduse sa mga kahihinatnan ng iyong mga ginagawa. Biglang naputol ang tawag. Nanginig si Mara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kasamaang kinakaharap niya. Nang gabing iyon din, ni-record niya ang tawag at ipinaalam kay Cruz. Kumunat ang noo nito, ngunit hindi nagulat. Ginagalaw mo ang pugad ng mga putakte. Pero magaling ang ginagawa mo. Mara, ito na ang pagkakataon para tanggalin ang perpektong maskara na matagal nang nakakabit. Kinabukasan, sa isang malaking conference room, isang mainit na pagtatalo ang naganap sa pagitan ng audit team at ng finance department. Isang bagong software para sa pagsusuri ng mga transaksyon, na ipinatupad noong nakaraang buwan, ang nakatuklas ng isang serye ng mga kaina-hinalang paglilipat ng pondo. Maraming mga gastos para sa mga diskwento at promosyon ang ginawa sa mga dummy company, na pagkatapos ay bumabalik bilang cash sa pamamagitan ng mga middleman. Ang listahan ng mga nag-aproba ay kasama si Vice President Vargas, at ang mga dummy company ay nakapangalan sa kanyang bayaw. Ang mga dokumento ay inimprenta. Nang ipakita ito ni Mara sa screen, tila napigil ang hininga ng lahat sa silid. Nanliit ang mga mata ni Vargas. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Kailangan ko ng abogado, sabi lang niya, at pagkatapos ay umalis. Agad-agad, nakatanggap ang HR department ng isang notice ng pansamantalang pagsususpinde kay Vice President for Finance Vargas upang bigyang daan ang investigasyon. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Mara, may isang dilaw na sobre sa harap ng kanyang pinto. Sa loob ay isang litrato niya at ni Clara na kumakain sa kainan noong isang araw. Kuha ito mula sa malayo, malinaw, at may kasamang isang linya ng sulat kamay na nakasulat sa pulang tinta, kung gusto mong manahimik. Umalis ka sa kumpanya. Sa susunod, hindi na lang litrato. Napaupo si Mara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya hinayaang magpanik. Tinawagan niya si Mr. Buenavista sa unang pagkakataon at ikinwento ang lahat. Mula sa mga banta hanggang sa pagsubaybay. Bumigat ang boses niya. Matapang ka, Mara. Pero ngayon, oras na para ako naman ang kumilos. 3:00 ng madaling araw kinabukasan. Isang grupo ng mga investigador, sa pakikipagtulungan ng pulisya, ang lihim na inaresto ang isang grupo ng mga lalaki na nagkakabit ng mga hidden camera sa lugar kung saan nakatira si Mara. Sa telepono ng isa sa mga sospek ay may recording ng utos mula sa isang middleman, ang dating personal na driver ni Vargas. Mabilis na kumalat ang balita. Kinaumagahan, inanunsyo sa internal news ng kumpanya na si Mr. Antonio Vargas ay pansamantalang ikinulong para sa investigasyon sa mga kasong money laundering, pananakot sa empleyado, at paglikha ng mga dummy company para nakawin ang pondo ng mga proyekto. Ang buong accounting system ay iniutos na sumailalim sa isang espesyal na audit sa loob ng susunod na 3 buwan. Tila napigil ang hininga ng buong kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nagulat. Ang pader ng tiwala ay masyado ng maraming bitak. At ngayon na ang oras para itayo itong muli gamit ang mga bagong ladrilyo. Umuwi si Mara ng hapong iyon. Pagod ngunit gamaan ang pakiramdam. Tumakbo si Clara para yakapin siya. Masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa paaralan. Tiningnan ni Mara ang kanyang anak at bumulong. Lahat ng unos na ito ay para sayo, anak, at hindi ako titigil. Nang gabing iyon, habang nanonood sila ng TV, ipinalabas sa balita ang isang maikling kwento tungkol sa mga kababaihan na umahan mula sa kahirapan. Kabilang dito ang larawan ni Mara, isang single mother, dating janitress, na ngayon ay isang simbolo ng kabutihang hindi mapapatay. Lumingon si Clara sa kanyang ina. Nakangiti, Mama, nasa TV ka po. Napatawa si Mara at hinawakan ang kamay ng anak. Oo, pero nasa TV si Mama hindi dahil sikat siya.
kundi dahil hindi siya takot magsalita ng totoo. Sa labas, umuulan na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi na isang babala. Ito ay isang simula, isang paghuhugas sa lahat ng dumi na dating bumalot sa isang katotohanan, na kahit sa pinakanakalasong kapaligiran. Mayroong mga taong may sapat na lakas ng loob upang mabuhay ng may kabutihan, at baliktarin ang laro. Maagang sumikat ang araw sa Maynila. Ang liwanag ay dahan-daang tumagos sa matataas na salamin ng Buena Vista Tower. Hindi na kasing bigat at dilim tulad ng dati. Ngayon, may kaunting gun sa hangin. Mas madaling huminga. Sa isang malaking conference room sa ika-12 palapag. Ang mga matagal ng empleyado ng kumpanya ay inimbitahan sa isang espesyal na pulong, isang pulong na magmamarka ng isang hindi pa nangyayaring pagbabago sa kasaysayan ng internal operations ng kumpanya. Nakaupo sa unahan si Chairman Ricardo Buenavista. Sa tabi niya si Armando Cruz. Ang taong sa loob ng mahigit isang taon ay tahimik na nanguna sa operasyon para ayusin ang lumang sistema na SAM-IRA sa kumpanya. Tahimik ang lahat hanggang sa bumukas ang huling pinto at pumasok si Mara, hindi na ang tahimik na janitress ng dati. Kundi isang matatag at determinadong babae na ang tingin ay nakakuha ng atensyon ng buong silid. Bahagyang tumango si Ricardo sa kanya. Magsimula na tayo. Ang unang nagsalita ay si Cruz. Ibinuod niya ang mga resulta ng 6 na buwang internal investigation, isang serye ng mga financial fraud, mga pekeng kontrata, at ang pag-abuso sa kapangyarihan ng grupo ni Miguel Javier. Ang lahat ay inilabas sa liwanag. Karamihan sa mga may sala ay kinasuhan na o naghihintay ng paglilitis. Ngunit hindi siya doon huminto. Kasabay ng pagpaparusa sa mga nagkasala, ang pinakamahalagang gawin ay ang muling pagtatayo. Sabi niya, hindi maaaring patakbuhin ang kumpanya sa takot at paninipsip. Kailangan natin ng isang bagong henerasyon ng mga manager, mga taong maglalakas loob na magsalita ng totoo. Mga taong tatanggi sa pansariling interes para mapanatili ang propesyonal na etika. Lumingon siya kay Mara, at sa tingin ko, walang mas karapat-dapat na magsimula ng prosesong ito kaysa sa kanya. Natahimik ang buong silid. Nagulat si Mara, ngunit ang mga mata ni Ricardo ay nagpatuloy sa isang mainit na boses. Mara, opisyal kitang itinalaga bilang head ng Internal Ethics and Transparency Department. Ang posisyong ito ay bagong likha, at magkakaroon ka ng buong kapangyarihan na mag-imbestiga at direktang magpayo sa akin sa lahat ng bagay na may kinalaman sa personnel, oversight, at corporate ethics. Isang kalat-kalat na palakpakan ang narinig, na unti-unting lumakas, bagamat nagulat. Walang sino man ang makapagkakaila na siya ang nag-angat sa kumpanya mula sa kadiliman sa pamamagitan ng kanyang matatag na kabutihan at walang kondisyong tapang. Tumayo si Mara at bahagyang yumuko. Hindi ko po inaasahan ito. Ngunit kung ang katotohanan ang nais na panatilihin ng kumpanyang ito, mag-aambag po ako hanggang sa huli. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa mga tapat na manggagawa na araw-araw na naaapi dahil sa pananahimik. Nang hapong iyon, sa kanyang bagong opisina, hindi malaki, hindi magarbo, isang picture frame lang ang isinabit ni Mara. Ito ay larawan ni Clara na nakasuot ng uniforme. Itinaas ang kanyang kamay na may hawak na Best in Conduct Award. Sa ilalim may isang papel na may sulat kamay niya, panatilihin ang integridad. Kahit walang nakatingin. Pumasok si Clara, may dalang isang baso ng juice mula sa kantin. Boss na si Mama. Napatawa si Mara. Hindi naman. Tagabantay lang ng pinto. Anong pinto po, Ma? Ang pinto sa pagitan ng tama at mali. Ngunit ang paglalakbay sa hinaharap ay hindi lang tungkol sa isang bagong upuan at opisina. Sa mga unang araw niya sa posisyon, hinarap ni Mara ang hindi mabilang na mga hadlang. Isang grupo ng mga veteranong empleyado ang tumutol. Isang dating janitress ang magsusupervise sa atin. Nagpasaring sila sa isa't isa. Ang ilang mga middle manager ay tahimik na humadlang sa kanyang mga ulat. Huli silang nagpapasa ng mga dokumento. Hindi nagbibigay ng kumpletong datos. At iniiwasan pa siya. Hindi nagpadalos-dalos si Mara. Pinuntahan niya ang bawat departamento para makipag-usap. Hindi tungkol sa kanyang kapangyarihan, kundi tungkol sa kanyang sariling kwento. Ikinwento niya kung bakit siya nanahimik sa loob ng 10 taon. At kung bakit hindi na niya kayang manahimik pa. Ang katapatang iyon ang nagpabago sa isip ng ilan. Ang una ay si Mang Jun.
ang head ng engineering, na dati pinaka-skeptical sa kanya. Isang hapon, pumunta siya sa opisina niya. Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong sa pag-check ng data mula sa mga lumang CCTV? Alam ko po kung saan nila madalas itinatago ang mga recording. Tumango si Mara, hindi na nagtanong kung bakit. Naiintindihan niya na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa tiwala. Ilang linggo pagkatapos, iminungkahi ni Mara kay Ricardo ang isang matapang na plano, ang Listening from the Ground Floor Program, isang regular na pagpupulong sa pagitan ng management at ng mga nasa pinakamababang antas ng trabaho, mga gwardya, janitor, kusinero, at driver. Kung gusto nating malaman kung may etika ang isang organisasyon, tanungin natin ang mga walang kapangyarihan. Sabi niya, dahil sila ang pinakamadaling maliitin. Dahan-daang tumango si Ricardo. Gawin mo, kung ano ang kailangan mo. Pipirmahan ko. Sa unang araw ng programa, mahigit 60 katao ang dumalo. Umupo si Mara sa gitna ng silid. Hindi nakasuot ng business suit. Walang ID na may posisyon. Ikinwento niya ang kanyang sariling karanasan. At pagkatapos ay inanyayahan ang bawat isa na magbahagi. Isang matandang gwardya ang tumayo. Nanginginig ang boses. Pinag-duty po ako ng isang manager ng 10 araw na sunod-sunod dahil lang sinabihan ko siyang bawal manigarilyo sa warehouse. Hindi po ako nagsalita dahil takot akong matanggal. Sumingit ang isang kusinira. Alam niyo po ba, may mga taong akala nila tanga kami. Tinatawag kaming patapon, pero may mga anak din kami. May dignidad din kami. Napuno ng emosyon ang silid. Ang mga salitang hindi kailanman nasabi ay bumuhos na parang baha. Mula noon, nagsimulang magtayo si Mara ng isang anonymous feedback system. Naglagay ng mga suggestion box sa bawat palapag. Ipinamahagi niya ang kanyang personal na numero ng telepono sa mga empleyado at lumikha ng isang hiwalay na reporting channel na direktang papunta sa opisina ng chairman. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang kumpanya. Isang taon pagkatapos, sa taunang award ceremony ng Buena Vista Tower, inimbitahan si Mara na magbigay ng talumpati. Umakyat siya sa entablado na nakasuot ng isang simpleng lila na bestida. Ang kanyang mga mata ay kasing init pa rin ng dati. Hindi pa katagalan, isa lang akong tagapaglinis ng pasilyo. Ngunit doon ko natutunan ang pinakamahalagang aral, ang kabutihan ay hindi nakadepende sa ranggo o sahod. Ito ay nagmumula sa pagpili na gawin ang tama sa bawat maliit na sandali. Tumingin siya sa audience, kung saan nakaupo si Clara sa unang hanay. Nakangiti ng malapad. Sa tabi niya ay si Jose, ang kanyang ama na nagbalik, na ngayon ay security consultant na ng kumpanya. Hindi natin mababago ang nakaraan. Ngunit maaari nating piliing huwag itong ulitin. Umaasa ako na ang kumpanyang ito, na dating anino ng takot, ay magiging isang ilaw para sa mga matatapat na tao. Kahit isang maliit na ilaw lang. Sapat na para may makakita ng daan. Isang kulog ng palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hindi dahil sa posisyon, hindi dahil sa katanyagan, kundi dahil ang babaeng iyon, sa kabila ng lahat ng kanyang mga sugat at lakas, ay nagbukas ng isang pinto para makapasok ang katotohanan. Isang pintong patungo sa liwanag. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang makapagsasara nito.